Madaling araw na, kalagitnaan ng linggo kaya halos wala akong kasabay sa highway. Planado na ang ruta, kakarga lang ako ng kaunting diesel sa Villamonte at diretso na. Hindi naman itong unang beses kong dumaan sa gasolinahang yon pero habang tumatagal ang biyahe, saka ko lang naalala. Dito pala yung gasolinahan na binalita dati, yung nilagyan ng putol na paa sa plastic bag. May listahan pa raw ng pangalan. Napangiti pa nga ako noon at pilit kong idinidismiss. Kasi nga ang dami kong naririnig na kwento sa daan. Pero hindi ko alam nung gabing yun. Habang humihinto ako para magpakarga at bumili ng tubig, may naiwan pala sa lugar na yun. At ang mas masaklap, may sumama pala sa akin pauwi. Driver po ako, Sir Jupiter. Hindi ako regular sa mga ride-hailing apps. Mas madalas private booking. Minsan naghahatid ng kamag-anak. Minsan driver out of town. Yung tipong kilala na ako ng mga kliyente kaya kahit wala akong app profile, tuloy-tuloy pa rin ang kita. Gabi ako kadalasang bumibiyahe. Hindi dahil sa trip ko ang dilim, kundi dahil mas mabilis. Walang masyadong kasalubong. Di ka matitenga sa checkpoint at kung totoo man ang kwento-kwento ng kababalaghan sa kalsada, hindi ko pa naman sila nakasalubong. Wala rin akong asawa. Wala akong anak. Mag-isa akong nakatira sa isang maliit na studio type sa Bacolod sa may bangketa lang ng palengke. Sakto lang. May parking sa tapat, may lutuan, may higaan, payak pero tahimik. Yun ang mahalaga sa akin. Tahimik. At kung kailan ko lang gustong umuwi. Noong gabi ng biyaheng yun, galing ako ng Iloilo. Pinahatid ako ng tiyahin ng kaibigan ko. May package siyang pinadala para sa anak niyang nurse sa Bacolod. Normal lang, sakay ako bandang 10:30 p.m. Tinansya kong aabutin ako ng bandang 3:00 ng madaling araw bago makarating. Hindi pa ako kumakain ng maayos pero may dalawa akong energy bar at kape sa termos. Sanay na akong ganito. Ilang beses ko nang ginawang ganitong klase ng ruta. Tahimik ang biyahe, malamig ang hangin. Walang masyadong ilaw sa gilid ng highway pero hindi naman bago sa akin yan. Nagpatugtog lang ako ng podcast, mga kwento-kwento ng krimen, minsan true horror din. Pero hindi ako ganun kadalas makinig. Ayoko kasing mabali ang konsentrasyon ko lalo na kapag lampas ating gabi. Yung katahimikan ng daan, yan ang kalaban mo. Kapag nasobrahan ka sa katahimikan, parang may sariling isip ang utak mo. May iisipin siyang hindi mo naman pinlano. Nang makarating ako sa barangay Villamonte, napansin kong paubos na ang diesel. Sakto naman, bukas pa yung isang gasolinahan doon sa may CL Montelibano Avenue. Wala akong kaide-ideya na sa mismong spot na yun kung saan ako huminto. Nagbukas ng pinto at bumili ng tubig sa minimart ay may nangyari palang hindi patuluyang nalilimutan. Tumatak sa akin yung katahimikan ng gasolinahan. Hindi normal na tahimik lang. Ibang klase. Wala akong ibang kasabay. Yung pump boy parang pagod na pagod. Hindi umiimik. Parang ayaw na rin magtagal doon. Nagpakarga lang ako. Nagpunas ng windshield tapos pumasok ako sa minimart at doon ko lang naalala. Dito pala yung gasolinahan na yun. Bulong ng utak ko. Naalala ko bigla yung balita ilang buwan na rin ang nakakalipas, yung tungkol sa 2 putol na paa na natagpuan sa mismong gasolinahan na yun. Nakasilid daw sa isang transparent na plastic bag, parang basta na lang iniwan sa tabi ng pump sa gilid ng istasyon. May kasama pa raw na piraso ng papel at sa papel na yun, may listahan ng mga pangalan. Hindi pa nga raw tiyak noon kung may kinalaman sa droga o kung anong gulo. Ang malinaw lang iniwan yun doon, parang mensaheng hindi para sa lahat. Nakunan pa raw ng CCTV pero walang nakilalang nag-iwan. Walang nag-claim,
Walang umamin. Umikot po ito sa Facebook at nakita ko rin yung headlines noon habang nagkakape sa karinderya, pero gaya ng ibang krimen sa lungsod, lumipas din agad sa isipan ko. Wala naman kasi akong kinalaman kaya hindi ko na rin masyadong inintindi. Pero ngayong nandito na ako mismo sa gasolinahan kung saan nangyari yon, hindi ko maiwasang mapaisip. At habang nakatayo ako sa loob ng minimart, may kung anong pakiramdam na gumapang sa likod ko. Parang may bahagi ng lugar na to na hindi pa rin tuluyang naaalisan. Parang may naiwan pa talaga roon. Hindi ko alam kung alaala lang ba yun ng krimen o kung anong uri ng presensya na nanatili. Pero nung oras na yun, pinilit kong huwag seryosohin. Hindi pa kasi nagsisimula ang totoong biyahe. Pagbalik ko sa kotse, sinara ko agad ang pinto at nag-lock. Di ko alam kung dahil malamig lang ang hangin kung napansin lang talaga ng katawan ko na may hindi kaaya-ayang nararamdaman. Tumingin ako saglit sa rearview mirror. Wala naman tao. Wala ring anino. Tahimik ang paligid. Minsan kasi sanay na rin ang mata at pandinig ko sa kung ano ang wala. Baka nga pagod lang talaga. Pinatay ko na rin ang podcast. Sa ganitong oras, mas gusto kong makinig sa tahimik, lalo na kung medyo alanganin ang pakiramdam. Uminom ako ng isang lagok ng malamig na tubig at pinaandar ang makina. Bumalik sa kalsada. Bumigat na ang langit noon, parang may paparating na ulan at kahit naka-high beam ako, may mga parating ng daan halos hindi nasisinagan. Hindi ako takot sa ganitong mga biyahe. Sanay na akong magmaneho sa gitna ng ulan, sa pagitan ng mga poste, sa mga liblib na barangay kung saan ang ilaw ay galing lang sa sirang tindahan o street lamp na kumikislap-kislap. Pero nung mga oras na yon, nagsimula na akong makaramdam ng ibang uri ng katahimikan. Hindi lang dahil wala akong kasabay, kundi parang may kasamang bigat. Hindi ko agad iniisip na may kinalaman sa gasolinahan. Inisip ko baka dahil sa antok o dahil masyado akong nagpadala sa mga iniisip kong balita. Pero habang tumatagal sa kalsada, hindi ko maiwasang tumingin sa likuran ng kotse gamit ang rear view mirror. Hindi ko alam kung bakit pero may nararamdaman akong kakaiba. Mabigat, pero pag tumitingin ako, wala naman. Hindi ko agad ininda. Uminom ako ng kape. Binuksan ang bintana para makalanghap ng hangin. Sinubukang ibaling ang isip sa pag-abot sa bahay. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ko na parang may naiwan sa loob ng kotse. Hindi ko man siya nakikita, pero parang alam kong may kasabay ako. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, pero naroon lang, nakaupo sa likod. Tahimik, naghihintay. Tumigil ako sa isang gilid ng daan para umihi kahit madilim. Doon ko na napansin na parang may kakaibang amoy sa loob ng kotse. Hindi amoy pawis o pagkain, kundi parang amoy lumang karne. Malansa, bahagyang maasim, parang may hindi nalabhang tela na nababad sa dugo. Bumba ako, tumingin sa paligid, sinilip ang likod ng sasakyan. Wala naman akong nakita. Pero habang nakatayo ako sa tabi ng kotse, nakabukas ang ilaw sa loob at doon ko napansin, nakababa ang seatbelt sa likod. Nagtaka ako pero hindi ko binigyan ng pansin kahit di ko mapaliwanag paanong nangyari yon. Siguro nadulas lang habang umaandar. Isinara ko ulit ang pinto, inilak lahat at saka muling nagmaneho. Pero mula noon, hindi na bumalik sa normal ang biyahe. Sa bawat ilaw ng poste na dumadaan sa windshield, parang may bahagyang anino na nadadaan sa likod ko. Parang may nakikitang kilos ang gilid ng mata ko. Mabilis, hindi mahabol ng tingin. Sa bawat lubak ng daan,
Nararamdaman ko ang bigat sa likod na parang may kasabay talaga akong nakasakay. Gusto kong paniwalain ang sarili ko na guni-guni lang ito. Resulta ng kakulangan sa tulog. Pero may mga bagay na kahit piliting mong i-rationalize, hindi talaga magkakasya sa lohika. Lalo na kapag ang katawan mo na mismo ang nagsasabing, hindi ka mag-isa. Pagdating ko ng bahay halos alas 3 na ng madaling araw, wala na akong ganang kumain. Hindi ko na nga rin naipasok ang kotse sa loob ng bakuran, basta na lang akong bumaba, kinuha ang backpack at pumasok sa loob. Sa huling sandali bago ko isarang pinto ng sasakyan, tumingin ako sa loob. Tahimik. Madilim. Wala namang tao, pero ang amoy nandun pa rin. Pagsara ko ng gate, may kung anong ingay mula sa likod ng kotse. Tunog ng seatbelt na bumukas. Kinabahan ako. Hindi ko rin alam kung ano ang nagtulak sa akin, pero parang may kung anong bahagi sa akin na gustong balikan ang footage mula sa dashcam. Baka gusto ko lang patunayan sa sarili ko na lahat ng nararamdaman ko ay epekto lang ng puyat, gutom o pagod. O baka nga may bahagi ng isip ko na gusto nang malaman kung meron nga ba talagang mali. Kung may nakita nga ba akong hindi ko lang napansin noong una. O baka nga mas mabuti pang hindi ko na lang ito sinilip. Pero Sir Jupiter, sinilip ko pa rin at doon na talaga nagsimula ang hindi ko na matatakasan. Kinuha ko ang SD card mula sa dashcam, isinaksak sa laptop at habang naglo-load ang folder ng mga video file, tahimik lang akong nakaupo. Walang ibang tunog sa loob ng unit kundi ang mahinang hum ng electric fan at yung kaluskos ng pusa ng kapitbahay sa labas. Kahit hindi pa nagsisimula ang video, parang may mabigat na nakadagan sa balikat ko. Para bang binubuksan ko ang isang bagay na hindi ko dapat pinapakialaman. Pero hindi ko rin mapigilan na silipin. Paglabas ng folder, hinalukay ko agad ang file na tugma sa oras ng biyahe ko pauwi mula Iloilo. Mga bandang 1:45 hanggang alas 2:50. Sinimulan ko sa parting kakapasok ko lang mula gasolinahan sa Villamonte, sakto sa moment na sinara ko ang pinto ng driver's seat at binuksan muli ang ilaw sa dashboard. Sa una, normal lang ang lahat. Tuloy-tuloy lang ang takbo ko sa highway. Kita sa dashcam yung mga poste, yung daan, yung side mirror na kumikislap sa kaunting liwanag. May maririnig pa nga na mahinang background ng podcast na iniwan kong nakaplay, pero hindi ko na pinakinggan. Walang kakaiba. Tahimik lang. Pero habang umuusad ang playback, may mga sandaling hindi ko mapigilang mapatingin sa rear camera feed na naka-split screen sa interface. May mga pagkakataong parang may dumadaan sa gilid ng bintana. Mabilis lang, anino lang halos, pero wala namang kotse. Wala ring ilaw ng kasalubong. Sabi ko sa sarili ko, baka glitch lang o baka dahil madilim talaga ang daan, kaya gumagalaw ang exposure. Tuloy-tuloy pa rin ang video. Inabot ko na ang parting mga bandang 2:45 a.m. Ito na yung pag-uwi ko. At doon ko rin narinig sa audio yung isang tunog na hindi ko maalala na narinig ko sa aktual. Isang mahinang click. Tunog ng seatbelt na bumibitaw. Napahinto ako sa pag-scroll. Binalikan ko ang eksaktong sandaling yun. Pinatugtog ko ng mas malakas at malinaw talaga yung klaseng click na maririnig mo lang kapag may pasaherong nagtanggal ng seatbelt sa likod. Hindi ako pwedeng magkamali. Kilala ko ang tunog na yon, lalo't ako lang ang gumagamit ng sasakyan ko at walang sinakyang pasahero kahit saan sa biyahe kong yon. At doon ko na nakita sa pinakahuling clip bago ako bumaba ng sasakyan. Pagbukas ko ng pinto, wala akong sinabing kahit ano. Pero bago ako lumabas, kita sa camera na biglang lumubog ang likuran ng kotse na parang may bumaba rin.
Pero ako lang ang naroon. Ako lang ang bumaba. Ako lang ang pumasok sa bahay. Noong pinatay ko na ang laptop, hindi agad nawala yung lamig sa batok ko. Pakiramdam ko may nakatayo sa likuran ko, nanonood din ng screen habang pinapanood ko ang sarili kong biyahe. Gusto ko sanang bumalik sa labas para i-check yung sasakyan pero kahit naka-jacket ako, hindi ko kayang iwan ang loob ng bahay. Tumayo ako, lumapit sa bintana at mula roon sumilip ako sa kotse. Tahimik, madilim pero tila may bahagyang usok sa loob o baka yun lang ang moist sa salamin. Bumalik ako sa mesa. Naupo at hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Inisip ko baka dahil sa puyat lang to, baka napaghalo ko na ang katotohanan at takot. Pero kahit anong paliwanag ang pilit kong isipin, hindi na ako mapakali. Parang may naiwan nga talaga sa likod ng kotse. Parang hindi lang basta alaala yung naroon. Parang may humabol. Kinabukasan, sinubukan kong balikan yung sasakyan pagkagising ko. Mainit na yung araw pero pagbukas ko ng pinto sa likod, naroon pa rin yung amoy. Malansa, parang nabubulok. Sinilip ko ang tela ng upuan at doon ko nakita yung marka. Parang hugis, talampakan. Kumuha ako ng tissue, pinunasan pero hindi natanggal agad. Kailangan ko pang basain ng tubig at sabon bago siya nawala. Nagsimula na akong magtanong sa sarili. May naapakan ba ako na kung ano? Doon ko naisip na baka kailangan ko nang magsimulang magdasal. Hindi ako relihiyoso, Sir Jupiter. Hindi ako pala simba, pero nung gabing yun, habang pinupunasan ko ang bakas ng paa sa likod ng kotse ko, para akong batang biglang nanumbalik sa luma kong paniniwala na kapag may hindi mo maipaliwanag, mag-aantanda ka na lang at magdasal ng tahimik. Sinubukan kong wag isipin, sinubukan kong i-dismiss, inasikaso ko ang bahay, naghugas ng pinggan, nag-ayos ng labada, pero kahit saan ako pumunta, kahit anong gawin ko, parang sinusundan ako ng pakiramdam. Hindi yung bigla ang takot, kundi yung mabigat, yung para kang pinagmamasdan mula sa gilid ng mata mo kahit wala kang kasabay. At tuwing pipikit ako para magpahinga, tumutunog ang seatbelt. Mahina. Isa lang pero sigurado akong galing sa labas. Sinilip ko muli ang dashcam kinagabihan at doon ko na nakita. Sa pinakahuling clip bago ako bumaba ng sasakyan. Pagbukas ko ng pinto, wala akong sinabing kahit ano. Pero bago ako lumabas, kita sa kamera na biglang lumubog ang likuran ng kotse. Parang may bumaba rin. Pero ako lang ang naroroon. Ako lang ang bumaba. Ako lang ang pumasok sa bahay. At kung ako lang, sino ang kasama kong bumaba? Kinabukasan, sinubukan kong bumangon ng parang wala lang ang lahat. Maaga akong nagluto ng kape at itlog. Binuksan ng radyo para may ibang tunog sa bahay. At inasikaso ang mga dapat asikasuhin. Pinilit kong gawing ordinaryo ang umaga. Nagwalis, nag-ayos ng mga kalat at ilang beses pang lumabas para silipin ang kotse na nakaparada sa tapat. Sa bawat pagdaan ko, hindi ko na iniwasang sumulyap sa loob pero wala namang kakaibang makikita. Tahimik, nakasara lang ang bintana at parang wala nang bakas ng kung anumang iniwan sa upuan kagabi. Sinabihan ko ang sarili ko na siguro nga ay masyado lang akong nagpadala. Ilang beses ko ring sinubukang kumbinsihin ang sarili na hindi lahat ng nararamdaman ay totoo. Na minsan, puyat lang talaga ang kalaban. Sa tanghali, lumabas ako para bumili ng mga kailangang gamit sa bahay. Nagpunta sa palengke at dumaan pa sa talyer para magpa-check ng langis. Doon pa lang medyo gumaan ang pakiramdam ko. Para bang may saysay ang pagbabalik sa routine na kung uulitin ko lang ang normal na galaw ng araw, mawawala rin ang mga naiisip ko kagabi. Bandang hapon nakatanggap ako ng tawag mula sa isang matagal ng kliyente.
May ipapadala raw siyang package na kailangang makarating sa Bacolod bago mag-umaga kinabukasan. Hindi ito pwedeng i-book sa courier dahil mahalaga at hindi dapat mabasa o mabasa sa ulan. Kaya ako agad ang naisip niyang pakiusapan. Sanay na ako sa ganitong request. Isa pa sa isip ko, mas mabuting magtrabaho at magpuyat kaysa manatili sa bahay na walang ginagawa. Alas 8 ng gabi nagsimula na ako maghanda. Nilinis ko ang windshield, naglagay ng bagong tubig sa thermos at tiniyak na may ekstrang flashlight at jacket sa likod. Pag-alis ko, tahimik ang kalsada. Bihira ang kasalubong at ang mga ilaw ng poste ay may malalawak na pagitan. Hindi naman ito bago para sa akin pero kakaiba ang pakiramdam ko ngayong gabi. Sa mga unang kilometro, maayos ang lahat. Walang amoy, walang kakaibang ingay. Pero nang umabot ako sa mas liblib na bahagi ng kalsada, nagsimulang bumalik ang pamilyar na bigat sa likuran ng kotse. Hindi ito yung bigat ng kargang mabigat. Iba ang pakiramdam nito na parang may marahang humihila pababa sa mismong upuan sa likod. Sinubukan kong baliwalain. Binuksan ko ang radyo para may kasama akong tunog. Pero kahit anong istasyon ang piliin ko, parang mas nangingibabaw sa pandinig ko ang banayad na paggalaw mula sa likod. Nagsimula na ring bumalik ang amoy. Unay parang alimuom lang mula sa bukas na kanal, pero habang tumatagal, nagiging mas malinaw at mas malapit. Amoy siyang parang pinaghalong basang lupa at lumang karne. May halong kaunting asin ng bagay na matagal nang nabubulok. Kahit ibaba ko ang bintana, nananatili ito sa loob at mas lalo pang bumabalot sa akin habang umaandar. Sa isang bahagi ng daan na walang ilaw at walang ibang sasakyan, hindi ko naiwasang tumingin sa rearview mirror. Sa ilalim ng manipis na liwanag mula sa dashboard, nakita ko ang seatbelt sa passenger seat na babagal na umaangat. Parang may kamay na kumukuha nito mula sa gilid. Kumapit ito sa latch at sa dahan-dahan. Umabot sa punto na maririnig ko na ang click. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi tumunog. Nanatili lang ito roon, kalahating nakakabit, kalahating nakababa, para bang may nakaupo ngunit hindi pa tuloy ang nagsisiguro ng sinturon. Pinanatili ko ang kamay ko sa manibela. Mata sa kalsada pero ramdam ko ang presensya sa bawat segundo. Hindi ito guni-guni, hindi ito dahil sa pagod. Sa ikalawang biyahe ko pa Bacolod, malinaw na hindi ako mag-isa. Habang lumalayo ako sa bayan, mas lumalawak ang pagitan ng mga poste ng ilaw. Ang bawat sandali ng dilim ay parang mas tumatagal. At sa bawat paglitaw ng liwanag mula sa susunod na poste, parang may bahagyang pagbabago sa loob ng kotse. Hindi ko alam kung yun ay dahil naglalaro ang anino, pero sa bawat pagsilip ko sa rear view, pakiramdam ko'y mas lumalapit sa harap ang nakaupo sa likod. Sa isang bahagi ng highway na tuwid at walang ibang sasakyan, napansin ko ang isang maliit na bato sa gilid ng kalsada. Bahagyang nakausli sa lane ko. Dumaan ang kotse sa tabi nito at sa mismong saglit na yun, tumama ang ilaw mula sa poste, dumaan sa salamin at sumalubong sa paningin ko ang refleksyon ng nakaupo sa likod. Hindi ko nakita ang mukha, hindi ko nakita ang katawan, nakita ko lang ang mga binti mula tuhod pababa. Pero wala itong mga paa. Natapos sa hangin ang sakong at wala ng kasunod. Isang iglap lang yun pero sapat para tumigil ang paghinga ko. Pilit kong ibinalik ang mata ko sa kalsada pero sa gilid ng paningin alam kong hindi yun imahinasyon. Mula sa tuhod hanggang pababa, wala ang mga paang dapat ay nakapatong sa sahig ng sasakyan. Nang lumampas ako sa poste, bumalik ang dilim at wala na akong makita sa salamin. Pero kahit wala na sa paningin, hindi nawala ang bigat sa loob ng sasakyan. Sa bawat lubak na dinaanan ko, nararamdaman kong parang may kasabay akong gumagalaw sa likod.
At sa bawat segundo, mas lumalalim ang amoy ng nabubulok na laman. Parang hindi lang ito nakapaloob sa hangin, para bang dumikit na ito sa balat ko. Sinubukan kong ibaling ang atensyon ko sa kalsada. Pinilit kong bumagal para kumalma ang tibok ng puso, pero kahit anong ayos ng preno, ramdam ko pa rin ang bahagyang pag-uga ng sasakyan sa likuran. Parang may bumabaling ng posisyon sa upuan. Hindi ito biglang kalaw, mabagal, maingat at sadyang nararamdaman. Sa mga susunod na poste ng ilaw, umiiwas na ako tumingin sa rearview. Pero kahit nakatingin ako sa kalsada, nararamdaman kong bawat pagdaan ng liwanag ay parang nagiiwan ng anino sa likod ng ulo ko. May mga saglit na parang mas lumalamig ang batok ko. Para bang may nakatayo sa mismong gitna ng upuan sa likod, nakasandal ng bahagya, pasulong at nakatingin lang. Sa may kurbang daan bago pumasok sa tulay, na daanan ko ang isang maliit na patch ng kalsadang basa. Habang gumugulong ang gulong sa ibabaw nito, tumama ang liwanag mula sa headlight at sumalamin sa rearview. Muling lumitaw sa paningin ko ang mga binti. Tuhod pababa, wala pa ring mga paa. Pero ngayong pagkakataon, mas malinaw ang balat na parang maputlang wax. May manipis na guhit ang putik na tila pinatuyo ng oras. Mabilis akong bumuntong hininga at ibinalik ang tingin sa harap. Pinilit kong magmaneho na parang walang nakita, pero may kung anong nabago sa amoy. Kanina'y parang galing lang sa isang sulok ng kotse, pero ngayon ay parang mula na sa mismong hangin na nilalanghap ko. At kasabay nito may naaninag akong bahagyang pag-angat ng seatbelt sa passenger seat. Hindi mabilis, kundi mabagal, para bang may gumagalaw na hindi gustong makita ang sarili sa salamin. Pagdating ko sa mas patag na bahagi ng highway, hindi na lang ito basta bigat sa likod. May kakaibang pressure na rin sa kanang balikat ko, para bang ang hangin mismo ay kumikilos ng paabante. Sumusunod sa bawat galaw ng kamay ko sa manibela. Hindi ko na alam kung gaano kalayo ang nalakbay ko, pero nararamdaman kong bawat kilometro ay parang pinapahaba ng presensya nito. Nang pumasok ako sa isang madilim na bahagi na walang poste, tanging headlight lang ang ilaw, at doon sa gilid ng mata ko, nakita ko ang manipis na bakas ng tubig na dumudulas mula sa upholstery ng likod na upuan, pababa sa sahig. Hindi ulan, hindi tulo ng aircon, malamlam na likido na may bahagyang kulay na parang pinaghalong putik at lumang dugo. Wala na akong sinubukang hanapin pang paliwanag. Hindi ko na rin sinubukan pang maghanap sa salamin. Alam ko na kung ano man ang kasama ko, hindi na ito basta umaangkas. Sumama ito sa biyahe, at bawat minuto mas nagiging malinaw na hindi ito aalis kahit makarating ako sa destinasyon. Kaya kahit sa dulo ng highway, habang malapit na ako sa mga unang ilaw ng Bacolod, dala ko pa rin ang amoy, dala ko pa rin ang bigat, at dala ko pa rin ang pakiramdam na may nakaupo sa likod, walang paa at nakatingin lang sa akin mula sa dilim. Sa gitna ng long drive, huminto ako sa isang maliit na 24-hour stopover sa gilid ng highway. Walang ibang nakaparada maliban sa isang lumang truck na naka-off sa dulo ng parking area. Hindi ko agad pinatay ang makina. Tahimik lang ang paligid, walang ibang sasakyan, at tanging mahinang ugong ng ilaw sa poste ang naririnig ko. Ilang minuto lang akong nakaupo. Pinipilit ayusin ang tibok ng puso ko. Pero habang nakatingin ako sa madilim na stretch ng kalsada sa unahan, naramdaman ko ang banayad na pag-uga ng sasakyan mula sa likod. Hindi malakas pero sapat para maramdaman kong may gumalaw sa loob. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin sa rearview mirror. Wala. Bago ko pa mailipat ang tingin, may malamig at mabigat na pressure na dumikit sa ibabang bahagi ng likod ko. Parang dalawang tuhod na idinidikit mula sa likod ng upuan. Hindi mabilis, hindi biglaan, pero mabigat, malinaw. Para bang may nakaluhod sa mismong sahig ng backseat at nakadikit sa akin at humihinga ng mabagal sa dilim.
hindi ko na inantay pang gumala ulit. Pinaharurot ko ang kotse pa Bacolod, pero kahit mabilis na ang takbo, ramdam ko pa rin ang bigat ng malamig na dampi sa likod ko na parang ayaw kumawala. Sir Jupiter, alam ko naman na sa mga nakikinig nito, may ilan na agad na magsasabi na dapat ay umiwas na ako sa gasolinahang yun mula pa nung unang gabi, na kapag may nangyaring hindi mo may paliwanag sa isang lugar, lalo na kung may mabigat na balita o kasaysayan, mas mabuting huwag nang bumalik. Pero iba ang realidad kapag nasa biyahe ka, at mas lalo pa kapag madilim na at paubos na ang diesel. Minsan wala kang ibang choice kundi bumalik sa kalsadang gusto mo sanang iwasan. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang mapansin kong bumababa na ang gauge. Alam kong hindi na aabot kung hindi ako hihinto. Sa ruta ko, iisa lang ang bukas na gasolinahan sa oras na yon, at ito nga yung nasa Villamonte. Sa sandaling maalala ko kung ano ang nangyari doon noong unang gabi, parang may sumikip na parte sa dibdib ko. Pero mas pinili kong magpakatino sa pag-iisip. Mas delikado kong maubusan ng diesel sa gitna ng highway, at kahit pa may mabigat na pakiramdam na bumabalik sa isip ko, sinabi ko sa sarili ko na baka naman sa liwanag ng pump at sa presensya ng tao, mawawala yung kung anong bumabalot sa akin sa tuwing madilim. Habang papalapit ako, napansin kong mas madilim ngayon ang paligid kumpara noong una. Hindi ko alam kung dahil ba patay ang ilaw sa kalsada o dahil sa makapal na ulap na halos bumura sa buwan. Mula sa malayo, kita ko ang pamilyar na signage, pero mas mahina ang kislap ng ilaw. May 2 pump lang na bukas at isa lang ang attendant na nakatayo sa ilalim ng canopy. Nakapamewang siya, nakayuko ng bahagya at parang walang ibang tao sa paligid, maliban sa kanya. Pagpasok ko sa istasyon, inabot ko ang card at sinabi kong magkano ang ipapakarga. Tumango lang siya, pero napansin ko agad ang mabagal na paraan ng paglapit niya sa kotse. Parang pinipilit niyang lumapit pero may alinlangan. Habang inilalagay niya ang hose, hindi siya tumitingin sa akin. Nakatutok lang ang mga mata niya sa may bandang likod ng kotse. Hindi yun basta tingin na napapadpad lang. Parang pilit niyang pinagmamasdan ng isang bagay na hindi ko nakikita. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela. Pinilit kong huwag magsalita, baka isiping nag-iinarti lang ako. Pero naramdaman ko na naman yung malamig na presensya sa likod, yung bigat na parang may nakadikit sa upuan. Hindi ko na kailangan pang tumingin para malaman na nandoon na naman ito. Narinig ko ang mahinang lagaslas ng diesel na pumapasok sa tangke, at sa pagitan ng mga tunog na yun, naroon ang katahimikan na parang nakikiayon sa bawat paghinga ko. Sa gilid ng mata ko, kita ko ang attendant na hindi pa rin inaalis ang tingin sa bandang likod. May ilang segundo pa na parang mas lalo siyang natikilan. Tapos napalunok siya at mabilis na umiwas ng tingin. Pero kahit umiwas, alam kong nakita niya ang nakita niya. Nang matapos siyang magkarga, lumapit siya sa bintana ko para ibalik ang card. Sa halip na magtanong kung may resibo ako o kung may dagdag pa akong ipapagawa, ilang segundo lang siyang nakatayo roon. Parang nagdadalawang isip kung dapat pa ba siyang magsalita. Hindi ko siya tinanong, pero saka siya biglang bumulong ng mahina. Halos hindi ko marinig sa ingay ng makina. Hindi lang ikaw ang umalis dito nung gabi na yon. Hindi ko alam kung paano ako dapat tumugon. Gusto ko sanang magtanong kung anong ibig niyang sabihin, pero nakatingin lang siya sa akin. At alam ko sa itsura niya na hindi na niya uulitin pa. Parang napagod siya sa mismong bigkas ng mga salitang yon. Tinanggap ko ang card, tumango at pinaandar ang sasakyan. Habang umaalis ako sa pump, napansin kong hindi siya agad bumalik sa loob ng minimart. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa papaalis kong kotse hanggang sa mawala siya sa paningin ko.
Pagbalik ko sa highway, mas malakas ang ulan kaysa kanina. Kumakalampag ang mga patak sa bubong at salamin at halos maglaho ang mga poste ng ilaw sa kapal ng ulan. Binuksan ko ang wiper, pero kahit anong bilis parang hindi kayang burahin ng buo ang tubig na bumabalot sa windshield. Sa bawat pagdampi ng ilaw mula sa kasalubong o sa poste, lumilitaw sa salamin ang bahagyang refleksyon ng loob ng kotse. At doon ko na naman nahuli ang pamilyar na anyo. Mula tuhod pababa nakaupo sa likod, walang paa. Nakabitin ang dulo ng mga binti sa kawalan. Hindi ko na binigyan ng pagkakataong magtagal ang tingin ko sa refleksyon. Itinuon ko sa kalsada ang paningin ko. Pero habang lumiliko ako sa isang mahabang kurba, may naramdaman akong pagdampi sa likod ng upuan ng driver. Hindi ito malakas, hindi rin biglaan, pero sapat para maramdaman kong parang may kamay na dahan-dahang dumidikit sa akin mula sa likuran, parang sinusukat kung gaano kalayo pa ang pagitan naming dalawa. Pinilit kong hindi mag-react, pero sa bawat segundo mas ramdam ko ang lamig na dumarampi sa balikat ko. At kasabay nito, muling bumalik ang amoy. Yung halong putik, kalawang at lumang dugo, hindi lang ito basta nasa hangin, parang gumagapang na ito sa balat ko. Pagdaan ko sa isang stopover malapit sa boundary ng bayan, naisip kong tumigil sandali para makabawi ng hininga. May maliit na kainan na bukas pa. May dalawang tricycle na nakaparada sa gilid at may ilaw sa harap. Pumarada ako sa isang pwesto sa dulo para medyo malayo sa ibang sasakyan. Pinatay ko ang makina pero hindi ko agad binuksan ang pinto. Gusto ko lang munang umupo at makinig sa ulan. Sa loob ng kotse, tahimik, maliban sa tunog ng patak sa bubong. Pero sa pagitan ng mga patak, may isa pang tunog na umuulit. Isang banayad na tunog ng tubig na tumutulo, hindi galing sa labas, kundi mula sa sahig sa likod. Dahan-dahan kong nilingon at sa mahina at kulay abong liwanag mula sa poste sa labas, nakita ko ang maliit na kumpul ng likido sa karpet. Hindi malinaw kung tubig o dugo, pero mabigat ang amoy na sumalubong sa akin. At bago ko pa man tuluyang maaninag, gumalaw ang likod na upuan. Mabagal lang, para bang may umuupo uli matapos bumaba sandali. Hindi ko nakita ang muka. Hindi ko nakita ang buong katawan, pero sa pag-angat ng ulo ko pabalik sa windshield, sa mismong dulo ng rear view mirror, nakita ko ang bahagyang pagyuko ng isang aninong walang paa. Nakasandal pasulong at para bang nakikinig sa tibok ng puso ko. Hindi ko na alam kung ilang beses kong kunestyon ng sarili ko sa kahabaan ng biyahe pabalik ng Bacolod. Pinipilit kong maging maingat. Nakatutok ang mata ko sa kalsada, pero sa bawat patak ng kilometro mas malinaw na hindi na ako nag-iisa. Wala na yung pakiramdam na baka imahinasyon lang. Wala na yung tiwalang puyat lang ang dahilan. Ito, totoo na. At sa bawat minutong lumilipas parang mas lumalapit sa akin. Hindi ko na binibilang kung ilang beses kong binaba at tinaas ang bintana, kung ilang beses kong nilakasan at hininaan ng radyo. Lahat ng yun walang silbi. Ang amoy ay nandoon pa rin. Mahina noong una, pero ngayon parang nakapasok na sa mismong tela ng damit ko. Hindi na ito basta alimuom o baho ng nabubulok. May halong init na parang hininga. At kahit anong paghinga ko, parang may kasabay na mabigat na hangin na pumapasok sa baga ko. Bawat kurbada sa highway ay parang pinapahaba lang ang paghihintay. Sa likod ng ulo ko ramdam ko pa rin ang pressure na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito hangin, hindi ito ugoy ng kotse. Parang may kung anong nakapwesto sa mismong gitna ng likod na upuan. Nakasandal, pasulong at nakamasidlang sa akin. Hindi ito gumagalaw ng mabilis, pero ramdam ko na bawat kilometro mas bumababa ang distansya ng hininga niya mula sa aking batok.
Pagpasok ko ng unang intersection ng Bacolod, bahagyang gumaan ang pakiramdam ko dahil may mga ilaw na ulit sa paligid at may ilang sasakyan na ring kasabay. Sinabi ko sa sarili ko na ilang minuto na lang makakapag-park na ako at matatapos na ito. Pero hindi. Sa halip na gumaan, mas naging malinaw ang presensya sa likod. Pagdating ko sa bahay ng kliyente, tahimik ang paligid. Sarado ang mga tindahan at ang tanging ilaw ay mula sa poste sa kanto. Inilagay ko ang sasakyan sa park at pinatay ang makina. Doon ko lang napansin ang marahang pag-indayog ng kotse gaya ng banayad na alon sa tubig. Hindi malakas pero sapat para maramdaman na may gumagalaw sa loob kahit hindi ako kumikilos. Sa salamin ng driver's side, nakita ko ang likod na upuan. May bahagyang pag-urong at pagtulak pasulong, parang may nakasandal at bahagyang umaayos ng pwesto. Walang tunog ng seatbelt, walang kaluskos, pero kita ang dahan-dahang pagbabago ng posisyon ng upuan na parabang may bigat na inuupo at bumabaling sa kanan. Nanatili akong nakatingin sa salamin, nakapirmi ang mga kamay sa manibela kahit patay na ang makina. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto akong nakatulala, pero may isang saglit na huminto ang pag-indayog. At doon bigla kong naramdaman ang bahagyang paghinga mula sa mismong likod ng tenga ko. Malamig, mabigat at mabagal. Pinilit kong bumaba. Sa sandaling bumukas ang pinto, sumalubong sa akin ang malamig na hangin mula sa labas. Pero kasabay nito, lumabas din ang amoy. Hindi na iwan sa kotse. Sinundan ako nito hanggang sa mismong doorstep ng bahay ng kliyente. Hindi ko na binanggit kahit kanino, iniabot ko lang ang package, tumango at nagpaalam. Pero habang papalayo ako, alam kong dala ko pa rin ang bigat, dala ko pa rin ang presensya. At doon ko unang naisip, baka kahit saan ako magpunta, hindi na ito mabubura. Sir Jupiter, dumating na ako sa puntong hindi ko na alam kung ilang oras na akong nagmamaneho. Parang humaba ng humaba ang daan at sa bawat kilometro, mas bumibigat ang hangin sa loob ng kotse. Alam ko hindi na ito guni-guni, hindi na ito dahil sa pagod o puyat. Totoo na siya. Basang-basa ang kalsada at ang mga poste ng ilaw ay halos hindi na makita sa kapal ng dilim at ulan. Sa pagitan ng mga ilaw, tanging headlights ko lang ang nagguguhit ng liwanag sa kalsada. Walang kasalubong, walang kasunod, para akong nag-iisa sa buong highway. Pero hindi ako mag-isa. Nagsimula ulit sa pressure sa likod ng driver's seat. Una mahina lang, parang bigat ng bag, pero unti-unti itong lumalakas. Hanggang sa maramdaman ko na may humahawak na sa balikat ko mula sa likod. Malamig, mabigat, mabagal ang pagdikit, pero ramdam mo na hindi ito basta nadulas lang. Narinig ko ang mahinang tunog ng basang tela na kumikiskis sa upholstery. Kasabay nito ang amoy na ilang araw lang hindi nawawala ay muling bumalik. Pero ngayon mas matindi. Hindi na lang sa amoy nabubulok na karne, may halo na itong parang kalawang at putik, yung tipo ng amoy na dumidikit sa ilong at lalamunan mo. Ayaw kong tumingin pero hindi ko napigilan. Sa gilid ng mata ko may hugis sa likod. Hindi buo pero malinaw na tao ang anyo. Nang dumaan kami sa isang poste at tumama ang liwanag sa rearview mirror, doon ko siya nakita ng buo. Nakaupo siya sa gitna ng backseat, basa ang suot niyang puting long sleeves na halos transparent na sa sobrang nipis at punit-punit sa laylayan. Mula tuhod pababa, wala siyang paa. Nakabitin lang sa ere ang dulo ng mga binti niya at sa sahig kung saan dapat nakapatong ang mga paa, puro basang karpet at maputing guhit ng putik. Maputla ang balat niya, parang kandilang ibinabad sa tubig.
May mga bakas ng damo at lupa. Habang nakatitig ako, gumalaw siya. Yung dalawang tuhod niya umusog papalapit sa likod ng driver's seat at narinig ko ang mas malinaw na kiskis ng basang tela hanggang sa maramdaman ko na, Sir Jupiter, idinidikit na niya ang tuhod niya sa mismong likod ko. Nanigas ako. Pinilit kong idikit ang mga mata ko sa kalsada pero ramdam ko ang malamig na dampi. Parang tumatago sa jacket ko at dumidikit sa balat. Hindi siya tumigil. Pagdaan namin sa isa pang poste, tumama ulit ang liwanag sa rear view. Ngayon, hindi lang tuhod ang nakikita ko. Mula bewang pataas, malinaw ang kanyang anyo. Basa, maputla at walang mukha. Wala ni isang detalye mula lieg pa itaas. Parang tinanggal ang ulo at pinalitan ng hungkag na anino. Sir Jupiter, hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Yung presensyang nakadikit sa likod ko o yung kawalan sa itaas ng leeg niya. Bigla siyang yumuko sa pagkakaupo. Mabagal. Unti-unti, parang tinatansya kung gaano kalapit siya pwedeng lumapit sa ulo ko. Ramdam ko ang malamig na hangin na galing sa kanya, diretso sa batok ko. Doon na ako napalunok ng malalim at napakapit sa manibela ng mahigpit. Wala akong maisip na paraan para makatakas, pero sa gitna ng takot may pumasok sa isip ko. Yung dasal na itinuro sa akin ng lola ko noong bata pa ako. Hindi ako relihiyoso pero sa sandaling yun parang yun lang ang tanging sandata ko. Huminga ako ng malalim at sinimulan ko yung sambitin. Mahina lang noong una. Nanginginig pa ang boses ko pero habang inuulit ko, naramdaman ko ang bahagyang pagbabago. Tumigil siya sa gitna ng pagyuko. Hindi na gumagalaw ang tuhod niya. Ang bigat sa likod ng upuan ay nananatili pero hindi na lumalapit. Pinilit kong lakasan ang boses ko. Mas malinaw, mas mabilis, halos paulit-ulit kong binibigkas ang panalangin. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa dibdib ko pero hindi ko siya tinitigilan. Sir Jupiter, doon ko napansin na habang tuloy-tuloy ako sa pagdarasal, unti-unting umaatras ang tuhod niya mula sa likod ko. Mabagal lang, parang ayaw umalis pero napipilitan. Kasabay nito ang amoy na kanina'y mabigat sa ilong ko ay nagbago. Naging mas matalim, parang kinakalawang na bakal pero humihina ang tindi. Nagpatuloy ako, hindi ko tinigil kahit ramdam kong namamaos na ako. Hanggang sa gilid ng mata ko nakita kong wala na siya sa upuan. Basang carpet na lang, may bakas ng tubig at putik pero kahit wala na siyang anyo nararamdaman ko pa rin ang mabigat na hangin sa loob ng kotse. Hindi ko tinigilan ang pagdarasal hanggang sa makita ko ang mga unang ilaw ng syudad sa unahan. Sa bawat poste na nadaraanan ko, pakiramdam ko ay mas kumakawala yung bigat sa dibdib ko. Sa wakas nang makarating ako sa mas maliwanag na bahagi ng kalsada, doon ko lang napansin na halos wala na ang presensya. Sir Jupiter, sa lahat ng mga biyahe ko sa gabi, akala ko sanay na ako sa katahimikan, sa dilim at sa mga malalayong kalsada na walang kasabay. Akala ko kung hindi siya titingnan, kung uunahin ko lang ang kalsada sa harap ko, matatawid ko rin ito. Pero ngayong isinusulat ko ito, alam kong yun ang gabi na hindi ko na nakayanan ang bigat. Bandang hating gabi na, papalabas na ako ng syudad. Basa ang kalsada mula sa ulan kaninang hapon at manipis ang hamog sa hangin. Malayo ang pagitan ng mga poste sa ilaw kaya sa pagitan ng mga ito, puro dilim lang ang nakapaligid. Tanging headlights ko lang ang gumuguhit ng daan sa unahan. Sa simula, maayos ang takbo. Tahimik ang makina at kahit ramdam ko ang amoy na ilang araw nang hindi nawawala sa loob ng kotse, pinipilit kong huwag intindihin. Pinikit ko na lang minsan ang mata ko para i-reset ang isip ko, pero sa bawat pagbukas ko nito nandun pa rin ang mabigat na presensya sa likod. Nasa isang mahabang stretch ako ng highway nang maramdaman ko ang unang pagbabago. Parang may umusog mula sa likod. Mabagal, maingat pero sigurado.
Una sa pakiramdam lang para bang lumalapit siya sa gitna ng upuan. Sumunod narinig ko ang mahinang kiskis ng basang tela sa upholstery. Dahan-dahan, parang may iniingat na galaw. Hindi ko siya tinitingnan. Alam kong oras na tumingin ako sa rear view, masisira ang kontrol ko sa sarili. Pero habang tumatagal, mas ramdam ko na hindi lang siya basta nakaupo roon. Parang sinasadya niyang pakinggan ang bawat paghinga ko. Pagdaan ko sa isang lubak, sumayad ang gulong sa tubig at umalo ng kotse. Doon ko naramdaman ang pressure sa kaliwang balikat ko. Malamig, mabigat, parang kamay na dahan-dahang dumidikit. Hindi ito mabilis na tapik o aksidenteng galaw. Ito yung klaseng dampi na parang sinasadya para maramdaman ang presensya. Napasinghap ako pero hindi ako tumigil. Inayos ko lang ang manibela at pinilit na ituwid ang tingin ko sa kalsada. Pero sa gilid ng mata ko may anino sa likod, hindi buo, hindi malinaw pero alam kong tao ang hugis. Pagdaan ng susunod na poste ng ilaw, hindi ko napigilang mapatingin sa rear view mirror. Sir Jupiter, doon ko siya nakita ng malinaw sa unang pagkakataon. Nakaupo siya sa gitna ng backseat. Basa ang suot niyang puting long sleeves na halos transparent na sa sobrang luma at lamig. Maluwag ito at punit-punit ang laylayan, parang napunit sa puwersa o hinatak ng matagal. Mula tuhod pababa, wala siyang paa. Nakabitin lang sa ere ang dulo ng mga binti niya at sa sahig kung saan dapat nakapatong ang mga paa, puro basa at putik lang ang carpet. Maputla ang balat niya. Kulay kandilang matagal nang nakababad sa tubig. May bahid ng putik at maliliit na himla ng damo na parang mula sa basang lupa at habang nakatitig ako, gumalaw siya. Yung dalawang tuhod niya umusog palapit sa likod ng driver's seat. Narinig ko ang malutong na tunog ng basang tela na kumikiskis sa upholstery at kasabay noon ramdam ko na ang malamig na dulo ng tuhod niya idinidikit sa likod ko. Para kong nanigas sa upuan. Pinipilit kong idikit ang mga mata ko sa kalsada pero sa bawat segundo mas malakas ang amoy na lumalabas mula sa kanya. Amoy na bubulok na karne na may halong kalawang at putik. Pagdaan namin sa isa pang poste, tumama ulit ang liwanag sa rear view at doon ko nakita ang buong katawan niya mula sa bewang pataas. Sir Jupiter, wala siyang mukha, walang mata, ilong o bibig. Parang hungkag na anino mula sa leeg pataas. Isang madilim na espasyo na kahit saan ko ilagay ang tingin, walang detalye. Gumalaw siya. Mula sa pagkakaupo, dahan-dahan siyang yumuko. Ang itaas ng katawan niya unti-unting lumalapit sa ulo ko. Hindi ko alam kung titignan niya ako o kung ilalapit niya lang ang kawalan na yun sa tenga ko. Pero ramdam ko ang malamig na hangin mula sa direksyon niya. Parang humihinga sa mismong batok ko. Napakagat ako ng labi. Pinigilan ang hininga at diniin ang paa ko sa silinyador. Humarurot ako sa kalsada, halos hindi na iniisip kung may kasalubong o wala. Sa lakas ng ulan at bilis ng takbo, halos hindi ko na makita ang unahan pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga lang ay makalayo ako. Pero kahit ganun kabilis, Sir Jupiter, hindi siya bumitaw. Ramdam ko pa rin ang bigat sa likod ko at sa bawat segundo parang mas lumalapit pa siya. Hanggang sa may isang sandali na narinig ko ang mahinang click ng seatbelt sa likod at kasunod nito, naramdaman ko ang bahagyang pag-uga ng driver's seat. Para bang may umupo mismo sa likod ng ulo ko at nakadikit na halos ang tuhod niya sa tagiliran ko. Sa puntong yon, alam ko nang wala na akong kontrol. Hindi ko alam kung paano ko nakatawid sa mahabang stretch ng highway. Pero nang makita ko na ang mga unang ilaw ng syudad, para akong nabunutan ng tinik. Pumihit ako sa isang mas maliwanag na intersection at sa unang pagkakataon mula kanina, tinignan ko ulit ang rear view. Wala na siya. Puro upuan lang. Madilim at basang carpet pero Sir Jupiter, sa amoy at sa bigat na naiwan sa likod ko, alam kong hindi pa tapos ang gabing yun. Sir Jupiter, ilang linggo na ang lumipas mula noong gabing yun. Bumalik na sa normal ang mga biyahe ko o mas gusto kong paniwalaan na normal na ulit. May mga booking pa rin ako sa gabi.
Pero mas madalas na akong tumatanggi sa mga ruta na dadaan sa Villamonte. Kung hindi ko kayang iwasan, dadaan ako pero hindi ako titigil kahit paubos na ang diesel. Simula noon, naging automatic na sa akin ang magdasal bago umalis at pagkatapos ng bawat biyahe. Hindi ako pala relihiyon dati pero parang may parte na ng utak ko na naghahanap ng proteksyon bago pa ako magpatakbo ng makina. Lagi na rin akong may dalang maliit na botelya ng banal na tubig na ibinigay ng kapitbahay kong matanda. Hindi ko alam kung may epekto ba talaga pero mas mabuti na yung may panlaban kaysa sa wala. Nagbago rin ang paraan ko ng pagtingin sa mga pasahero. Kahit kilala ko sila, mas nagiging mapanuri ako. Tinitingnan ko kung sino ang sumasakay, kung paano sila umupo, kung anong tunog ang ginagawa ng seatbelt nila at sa bawat pagkakataong maririnig ko yung click ng sinturon, hindi ko maiwasang maalala yung tunog na narinig ko sa dashcam noon. May mga gabi na kahit nasa bahay ako, nananaginip pa rin ako na may basang tuhod na dumidikit sa likod ko. Gigising akong pawis na pawis at minsan, bago pa ako makabawi ng hininga, may maaamoy akong manipis na bakas ng kalawang sa hangin. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yun o may bumabalik talaga. Hindi ko na rin binura ang dashcam footage. Nakalagay lang siya sa isang lumang USB, nakatago sa drawer. Ayokong ulitin na panoorin pero ayokong itapon. Para bang kapag itinapon ko, mas may posibilidad na bumalik siya para ipaalala sa akin na nandito pa siya. Minsan iniisip ko kung ano nga ba ang hinahanap niya. Kung totoo na siya yung taong naputulan ng paa sa gasolinahan, baka hanggang ngayon naghahanap pa rin siya ng makakapag-uwi sa kanya. At kung ganun nga, baka hindi pa tapos ang biyahe namin. Sa tuwing napapadaan ako sa Villamonte, hindi ko siya nakikita pero nararamdaman ko na parabang may mata mula sa dilim na sumusunod sa bawat pagdaan ko. Hindi na ako kinakabahan kagaya ng dati pero may kakaibang lungkot na lang na dumadapo sa akin. Yung tipong alam mong may iniwang kwento na hindi na malalaman ang dulo. Kaya ngayon, Sir Jupiter, bawat biyahe ko ay parang may kasamang pangako na kahit sinong pasahero ang sumakay, sisiguraduhin kong makarting siya sa pupuntahan niya. Kahit hindi ko kilala, kahit hindi ko alam ang kwento niya, baka sakaling sa ganitong paraan, mabayaran ko yung biyahe na hindi ko natapos noon. Ano mga kasityo? Sa scale na 1 out of 10, gaano kayo natakot? Ako I give this story a 7 out of 10. Minsan, ang mga nakakatakot ay yung mga tanong na walang sagot. Kasi kahit ligtas ka na, hindi ibig sabihin tapos na ang kwento. Tulad ng sabi ni Will, bawat biyahe niya ngayon ay may kasamang pangako. At yun po ang naiwan sa akin, na ang takot lilipas. Pero yung alaala at tanong mananatili. Hanggang sa muli, kita-kits ulit dito